And sometimes hindi natin kailangan bibilihin natin. Pumili ng basahan, bibilihin ko. Oh, mami. Kasi, Basahan. Diba? Nakaipon ka na ng basahan doon. Yung brief ko na lang. Bibilihin ko. Parang minsan nakita ko nandun sa Kalamba. Naglalakad na ako dyan, sabi ko, tissue lang bibilihin ko. Tissue lang. Tapos nakita ko yung, alam niyo pansit canton? Mayroon siyang libreng strainer. Parang, struggle natin yun, di ba? Pag magluluto ng pansit canton. Struggle natin eh, di ba? Na kailangan ng strainer, minsan takip lang, minsan nagtakip pa. So may libre siya. Alam mo yun, it's a trap. Hindi ka tayo na, it's a trap. No, it's a trap. Okay? So bakit? Hindi yun yung kailangan kong bilhin. marketing strategy. Aminin natin, pag pumupunta tayo ng Watsons. Oh, mami. Oh. Di ba? Lipstick lang ang bibilhin dapat. Okay? Pero paglabas mo, merong anong blush on. Meron na yan. Ano yung nilalagay sa mukha na yung facial? Ano yan? Hindi, yung basa na nilalagay sa mukha. Mask! Oh, mask! Okay? Charcoal mask. Tayo naman mga lalaki sa Sa Ace. hardware. Sa Ace. Yes! Ay, Nako, nako! budol ko yan. Bibili ako ng bumbilya. Mamaya may ladder ka na. Diba? Paglabas mo, ang laki ng bag. May toolbox na. Pilyabe ka pa. Hindi, parang sira yung ano natin sa bahay. Hindi na tayo may naaalala na sisira sa bahay. Kailangan natin. So, pinapaniwala natin sa sarili natin na kailangan natin itong mga bagay na to. Okay? Ngayon, ano ang tinatarget niyan? Okay? We shop using emotion. Diba? We shop using our emotion. Okay? Tapos, we are usually victims of marketing strategies. Yes, that one. Marketing strategy. Nagulat ako. Kasalanan mo yan, Daddy. When I was teaching sa Mga University budol of California, sabi ko, yeah, I am a social science cluster. Pero binigyan ako ng ano, alam niyo yung binigyan ako ng subject na the entrepreneurial mind. Sabi ko, anong maiintindihan ko dito? And hindi ko alam, dito ko pala siya magagamit. Oh, di ba? No? Why? May mga marketing strategies ang mga malls. Yes. And Pati yung hindi pagsiset up. lang ito about finances. Why? Because they dig deep into your emotion, into your psychology. Yes. Man, They ganun appeal talaga. to your emotion. Inaatake niya yan. Yes. Yung Example, pagposition sa lights. mga trays, like, Yung ilaw nila, sa mga pag stand. tinignan mo yung karne, ang ganda doon, pag uwi mo sa bahay, iba na. Yung kulay. Diba? Iba na siya. Light effect. What else? Yung posisyon ng mga gamit. Yes. Wala kang nakikitang mo na nagbebenta ng bottle ng baby na nasa may pintuan. Nasa likod lang. Bakit? Tapos nasa gitna yung mga kaldero, panty, Ang babae. Di ba? Bakit? Gusto psychology. Ito yung mind. Yeah. Pagpasok mo sa mall, ang bibilhin ko lang ay yung bote ng bata. No? Pero madadaanan nung nanay yung kaldero, tapos pasirala yung kaldero sa bahay. Madadaanan din, bago ka makarating ko sa dulo, di ba? Wala nang budget. Tama, di ba? Naubos na yung budget mo para doon. Di ba? Dala ko yung credit card ko. Ayun yung problema. Yun na. Uy, credit card. Oy, tita ko, oh. Yun. Okay? Kakaskas ko na yan. Okay? So now, Come on, preach it! hindi ko mo kayo kilala personally ha. Hindi ko mo kilala yung inyong katangian, Bato-bato sa ano kayo langit. mag-shopping or something. Bato-bato. Okay? Now, yun. Nag-research. Yung pwesto, no? Yung pwesto niya, okay? It goes down to our psychology. Okay? Kasi alam nila na masipag mag-ikot yung mga babae sa mall. Ay, nako. Masipag. Okay, masipag yan. Okay? Birthday ko. Tahimik pala ako. Birthday. Okay, now, what else? Sa lalaki naman, naanda naman yung mga damit natin sa unahan lang. Ano lang? Okay, pagpasok mo, may damit ang lalaki na yan. Okay, it's very seldom or never na ilalagay yan doon sa pinakalikod.
Why? Because they know, tamad, maglakad ang lalaki sa mall at Walang maghanap patience. ng mga Yes. Amen! okay na to! Sa leeg. Sa leeg. Sa leg lang suwak. Asa yan? Okay? Eh, minsan, sa girls na matrag mo. Sukat to. Ang kaya doon eh, wala eh. Gusto. Okay? Parang sabi, hindi ko gusto yung pagka-red nito. Eh, yun ganun. Tayo kasi blue is blue. Diba ganun? Lalaki blue is blue, red is red. No, sa babae, no. Gusto ko yung medyo light yung red. May ganun eh, marami silang, psychology po kasi ng babae yun eh. No, marami silang, kung sa pula, may criteria yun. Okay, may criteria yan. Na hindi na amin naiintindihan. Color charming. Okay, so yun. No? Kaya kung mapapansin nyo dun sa sections, sa section ng mga damit na pangbabae, iba't ibang shades ng colors na andyan. Okay, para may choices. Okay, marketing strategy. What else? Paano nila pine-present yung product? Paano nila pine-present yung product? Okay? Dalawang bagay. Halimbawa, okay. Bumili ka ng payong, may libre kang t-shirt. Or bumili ka ng t-shirt, may libre kang payong. May free. Okay? Pero kung titignan mo, ito na yung diaper. Okay, bili ka ng diaper. Ano yun? 120 pieces plus 2. Magkano yun? 100, 200 plus. Pero kung titignan mo, hindi naman pala talaga plus 2 yun eh. Kasi kasama siya dun sa computation. Computation. Okay, style yun. Nag-donate may style. Dating sa ganun. Okay, why? Because emotion yung pinapairal natin. Okay? Hindi na ako bibilhin tayo po. Hindi nyo sure. Paul, Ay, mag-abroad. napilito mag-abroad dahil. Now, what else? So, our emotion, no, inaatake nila yan para tayo bumili ng mga bagay na pinapresent nila. Okay? Na it goes beyond dun sa budget natin. So, ano yung practical thing na dapat natin gawin? Kung ito lang yung bibilihin mo, stick to it at magdala ka lang ng budget para doon, Iwan ng credit card. huwag mo nang pasobrahan. Kasi matitim ka lang eh. Na bumili. Layo pa naman. Okay? So, kung ano lang yung naka-budget, doon lang tayo. Okay? Minsan, guilty din ako dyan. Dadaan ako doon sa sapatos. Guilty rin Parang ako. maganda yung sapatos ko. Okay. Marami sa atin, sobrang sa sapatos pero kulang sa paa. Di ba? Sa atin yan. Oo, kaya nga. Bilan kita Bagong labas yung anta na bagong gusto yan. Okay? Styler. Pero kasi, Style no, lang ni Pete. so ganyan muna tayo, mamaya tingnan natin yung ibang aspects. Okay? So, emotion. Okay? What else? Ikaw pag bibili ka, lahat bibili. Ano pang kalaban ng Si Roman gusto niya. financial tawag dito, organization natin? Pupulisin ng mga Envy. Dapat lahat, pati sila. Envy. Yun. Yes. Okay? Bakit siya meron ako wala? Okay? May magandang speaker yun. Parang bagay sa akin yung damit ng manikin na yun. No, nakita ko suot to ng itong artista eh. Tapos nung binili mo na, hindi na bagay. Bakit ganun? Bakit kay Piolo Pascual, okay ba sa akin? Bakit ganun eh? Okay? Bakit okay lang sa kanya yung pure white, ako hindi? Malaki pala siya ni Piolo. Okay, kasi, number one, gumagamit sila ng model, trabaho nila yun, na pagandahin yung produkto. Trabaho nila yun. Eh tayo bibilhin natin kasi nagandahan tayo because minomodel nila, hindi naman tayo model. Di ba? Kung model tayo, sige bilhin natin. Anti-monster. Okay? So, yun, no? Yung ganong aspect, no? Envy. No? Bakit siya meron ako mali? Okay? Dapat meron din ako nung bagay na meron siya. Right? Now, sinasabi ko po ito in the context na yung mga bibilihin natin outside ng budget natin.
yung hindi natin talaga kailangan, hindi natin talaga afford for now. Yun yung konteksto. Pero kung meron naman, sige. Kung meron ka naman, go ahead. Magsuot ka ng 3 sapatos sa isang araw, okay lang. Diba? Kung ayaw pagsabay-sabay yun yan, okay lang. Hanggang tuhod. Okay? So walang problema. Pero kung alam naman natin, no, minsan tight yung budget natin. Okay? So we should know how to live doon sa sapat na. Within our means. Doon sa middle. Yes. Okay? So envy. What else? Ito, research ko pa kanina. Ano nga ba yun? Nabasa ko to something, no? The 7-day rule. Yes. Or the delayed gratification or the cooling off period rule. Yep. Okay? Sa mga babae yan. Ay, sige, okay lang, add to cart mo. No? Yes. Pero palipas ka ng mga 7 days, 1 week. Kung yung urgency mong bilhin before, Lumipas na. Okay. Sayang. pero siyempre, masisell pa naman na yan. No? Okay, now, tawag ito, kung yung excitement mo, nung una mo siyang nakita, after 7 days, nag-surpass pa yun, at meron ka namang means, go. Pero kung nag-subside yun, huwag mo nang bilhin, ibig sabihin, impulse lang. Impulse lang yun. Noted, noted. No? So, ano natin? Okay, kaya mo nang amagin yan dyan. Out of stock na. Stock na, magkakaroon uli yan. Kaya mag-alala. Okay? So, the 7-day rule, okay, the delayed gratification. Okay, the delayed gratification rule. Actually, yan ang kapakalaban ng No? marketing. So, shopping. Sa problema natin yan. Okay? So, huwag tayong mag-shop using our emotions. No? Anong advantage ng 7-day rule? It replaces yung impulse natin to buy something. Napapalitan siya ng critical thinking. Napapaisip tayo talaga eh. Kailangan ko ba talaga ito? One day lang naman gagamitin. Huwag na lang tayo. Okay? Pause na muna. Okay? May sale. Masasale pa naman yun sa susunod. Okay? Minsan nga nakakainis eh. Pag check out mo, makikita mo may mas mababang presyo eh. Diba? So, may ganyan. May ganyan tayo. Okay? Another one. Again, this is in the context na hindi natin afford. Ha? Hindi natin afford. Kung afford, then go. Now, another one. Yung magarbong handaan. Magarbong handaan. Okay? Whether it be kasal, anniversary, birthday, okay? Kung ano bang anniversary yan, no? Mag-boyfriend, mag-girlfriend, wedding anniversary, magarbong handaan. Okay? Sa kasal, for example, yung kaya lang. Yes. Yung kaya lang. Yes. And they should understand, Practical. no, that there is a difference between the wedding and the marriage. Kaya ba yun? Oh, wedding is a ceremony. Yes. Okay. Pero yung marriage mo after that. Ang dami-dami na. Tapos, paano kayo magsisimula? Eh, wala naman, na-bankrupt naman kasi nagastos lahat doon sa handaan. Nautang. Kautang. Nagsimula kayo sa utang, ang hirap nun. Yes. Oy, makinig Ay, yung mahirap mga yun. ano dyan. No? Kevin. So, anniversary, Oh, ganun din. Kevin. Oh, Kevin ha. Okay? Dito tayo mag-date kasi nagte-trending ito. No? Pero yung pagkain mo, 1,500, mga, ano ba, 50 grams lang yung pagkain ito. Inamoy mo lang. Okay? Hindi ano. Okay? So, hindi siya practical. So, pagkatapos na bankrupt kayong dalawa. Yes. So, ang mahalaga po doon nagmamahalan, oo naman. Mahalaga yun. Pero paano pag gutom na? Ano ipapakain? Di ba? Nagugutom ako, sige magmahalan na lang tayo. Maglilipas ka din. Walang ganun eh. No? Walang ganun. Paano kung may bata na? Di ba? Ma, pa, nagugutom ako, sige magmahalan tayo, let's hug each other. Ano yung ganun? No, let's be practical. Even the Bible teaches us to be practical. Mga bagay-bagay natin. Okay? So, birthday, anniversary, avoid unnecessary expenses. Kailangan ba talaga ito? No, kailangan ba 5 yung photographer mo? Kailangan ba meron kang, 5 yung sound system mo? Ay, Yung mga sabon. again, kung afford, walang problema. Yes. Kung afford, walang problema. Okay, pero kung hindi, then doon tayo sa kaya lang. Yes. Okay?
What else? Oy, Paul, ay sisend ko sa'yo. May different aspects, meron tayong different division by age. No, sabi, pag medyo bata pa, ang dami mong time pero wala kang pera. Pag medyo may edad ka naman na, marami kang pera, wala kang time. May ganun eh, di ba? Kaso ang mahirap, wala ka ng time, wala kang pera. Mahirap din yan. Mahirap din yan. Okay, now, pero, yung mga young adults, mga young professionals, may time yan, meron yan. Wow! Woo! Meron yan. Okay? Kevin, ha? Yun nga lang ang problema is, minsan masyado tayong mapusok. Alam mo yun? Gusto ko to, gusto ko yan. Alam mo yung isa pa sa mga trap? YOLO. You only live once. Uy, Pauline! Deserve ko to! Ayun, di ba? Pauline! YOLO, deserve ko to. No, nagtrabaho ko ng isang buwan, deserve ko to. YOLO doon. Ay, you only live once. Pauline, YOLO. Ay, oo naman. You only live once, Pas. You only live once. Okay, Alala niyo talaga. You only live once. YOLO. Nag-YOLO siya dun eh. YOLO sa tayo. Okay, now, totoo naman yun. Totoo naman siya na you only live once, yes. Okay, wala namang problema doon. But then again, do not spend more than your Your means. means. Ang problema. Live within your means. Okay? Yung sosobra ka. Okay? Do not bite more than what you can chew. Sabi nga nila. Okay? Kinagat mo, hindi mo kayo lunukin. Chuchok ka yan. So, ganun din sa finances natin. Dami natin nag-sus, no? Lalo kapag may credit card, bisan. Diba? Hindi mo na mamalayan pagdating ng SOA mo. Kano na yan? 45,000, 50,000. Saan galing to? Ano Oh my gosh. ko? May naku, Diba? hindi nakabayad Eh? ng Shopee. Tapos yung susweldohin mo, ito, tawag dito na, kwento sa akin talaga to ng mga nasa public school. Sabi nila, yung susweldohin namin, naiutang na namin. Yes, that's true. It's sad not to hear that. Ay, kasi, More than. bago pa dumating kasi yung sweldo niya, wala na, pambayad na lang siya ng utang. Minsan Public kulang school pa kasi yung ang dali sweldo nila niya doon sa mangutang. pambayad Ang dali niya nila sa utang. mag-loan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung Approve interest. agad yun. Yan. Okay, so medyo mabigat, no? Yung ganyan. If we cannot regulate yung pag-spend natin. Okay? Kaka-deserve ko to, you only live once, minsan lang. Okay? Okay lang naman, minsan lang, pero again, doon lang tayo sa kaya. Minsan lang sa isang buwan. No? Doon lang tayo sa kaya. Dago. Now, ito. Dati, almost every month kami kumakain sa labas. Nakakamus tayo sweldo. Ganyan. So, kinakain, magkano ba? 3,000 bills, 2,000. And then, isip ko, sabi ko, what if tanggalin mo na yung pagkain every month sa labas na worth 3,000? Magkano yung masisave natin sa 10 months? 30,000? 30, yes. Uy, daddy. Plus 2 months, 36,000. Babe, Ano ba? hindi ka kain sa labas. Sa isang taon ang matitipid mo. Yun lang. Kung meron kang tatanggalin, na po pwede namang tanggalin. Ang laki noon, 36,000. Isang taon. See, yung 150 per day mo, Starbucks for example, araw-araw, 150, 200 per day. Oo. 200 200. na, di ba? Yung 20 ba yun? Opo. 200 na siya. 200 times 200 pesos. Okay? Sa isang araw, times 5 mo na lang, times 10 mo na lang, magkano na yun? For 10 days. For 1 month, magkano siya? For 1 year, magkano yung matitipid 7. natin? Oo. Yung hinahabol, it's a trap. Para sa plan. Kasi daw may planner. Yung planner, kailan mo makukuha yung planner? Hindi mo nga maubos. Kasi may tumbler. Nakatambak lang siya, di ba? Yun yun eh, no? Kailangan po ba talaga yun? Okay, siguro yung tumbler magagamit mo. Yan siguro yun. But then again, sometimes it's the hype. Yes, the hype. Okay? It's the hype eh, no? Sometimes these businesses
hindi sila nagbebenta ng produkto, pero nagbebenta sila ng status symbol. Yes. Yun yung binibenta nila. Starbucks. Ay, status symbol niyan. Pag meron ka nito, ito yung status mo sa society. Pero let us try to admit, minsan may mga produkto na hindi ito yung best. Pero because of that attack, yun yung magiging sa atin, nagiging ganyo sa Magdi-define atin. sa'yo kung ano. Uy, Okay? wag Starbucks. Now, so, unnecessary, you only live once, okay? What else? Pero hindi tayo pinagbabawalan na mag-enjoy sa fruit ng labor natin. Yes naman. It's Ayun naman biblical. pala. Okay? It's biblical. May justification pala. May justification. Eh, naantay. Okay? Nasa bukat ng Ecclesiastes yan eh. No? So, bibigyan ba tayo ng Diyos na tinatakit natin pero hindi natin i-enjoy? Hindi. Binigay na sa atin yan, no? Kailangan natin, i-enjoy din natin yan. Okay? So sabi nga doon, no? Enjoy the fruit of your labor, kumain ka, no? Uminom ka, maglagay ka ng lagis sa ulo mo, ibig sabihin mag-ayos ka. Okay? Hindi naman yung, Kristiyano ko, dapat konti yung ko. No. Okay? Hindi. No? We need to show, using our physical appearance, that our God is alive, that our God is guiding us, Yes. that our God is pouring blessings sa atin. Paano tayo makaka-inganyo ng Oo, iba? huwag mo nang i-deprive. Yung hanggang Huwag mo kaya lang mo. i-deprive. Kung, alam mo yun, makikita, teka, parang, kung ganyan yung itsura ng isang Kristiyano, ayoko na. No? So, mag-ayos tayo, hindi siya masama. Hindi siya masama. Okay? So, let's try to enjoy the fruit of our labor. But then again, yung talaga, your labor lang talaga, yung hindi pupunta beyond dun sa means natin. Okay? Huwag din masyadong kuripot. Baka sabihin naman, sige, huwag na tayo gumastos. Huwag naman yun. Okay? Yung ibang katwiran na, sabi, sige, mag-iipon ako, para kanino? Para sa anak ko, para sa apo ko, para sa next generation. May darating na generation, may aalis, posible, ito, tawag dito, nangyari to talaga, no, sa Kalamba. Okay? Meron kaming former mayor, ang laki ng lupa niya kasi, asukarera. Wow! No? Asukarera siya, no? Yung plantation siya ng sugarcane. Okay? So, asyenda talaga siya. Actually, Kanlubang, area ng Kanlubang, tapos Santa Rosa, umabot pa doon, so tumawid pa siya ng bayan. Wow, ang laki. No? Tapos talagang before, pinapangarap ng mga tao na, I want to work there. Why? Libre lahat eh. Okay? Pagkain mo, kuryente mo, libre lahat. Okay? Yun yung in-establish ng first generation. Sabi niya, in preparation sa mga next generation. Sad to say, hanggang third generation, naibenta yung mga lupa. Third generation pa lang yan, ha? Apo niya lang yun. Okay, yung sinasabi natin dito. Okay? If you are going to deprive yourself doon sa fruit ng yung labor mo para doon sa future mo, hindi mo sigurado kung paano nila gagamitin yung inipon mo. Yes. Tapos ikaw, deprive na deprive ka, kinakain ng small intestine mo, yung large intestine mo. Diba? Sobrang May ulcer. So, ano mo, hindi pa rin diba? So, sa example, hindi ganyan kasi ako sa klase, no? I-sense mo gano'n. Like, nagka-ulcer ka na dyan, no? Kasi para sa pag-iipon. So, hindi mo nga alam pa paano nila gagamitin yun. Tama. Pwede yung anak mo marirecognize ka, pwede yung apo mo marirecognize ka, pero yung pagsunod na generation, makikita ka na lang sa picture eh. Sino ba yan? Totoo. Diba? Sino ba itong taong to na black and white yung picture? Diba? Hindi ko na siya kilala. Ano sabihin sa'yo, anak, siya yung nag-ipon ng generational wealth natin. Ay, thank you po. No? Though wala ka na. Eh? Meron pa ako na sabi, paano kung nag-asawa ka ng bata? Tapos ang una kang nawala. Tapos mag-aasawa uli yung ano mo, yung asawa mo. And sino na nag-enjoy ng perang inipon mo? Hindi, ikaw. Stranger na, technically. Yes. At hindi mo alam paano niya in-spend yun. No? Now, what else? Okay? Yung panahon, darating, lilipas, darating, lilipas. Ang sinasabi natin dito. Okay?
Again, ang pinag-usapan natin konteksto, yung needs natin. Kaya na natin. Okay? Kaya to. No? Afford natin ito. Sample. Another one. Sumama ka sa outing, pagmupo ka sa bahay, darating ang Lunes. Ano sinasabi natin? May chance ka na mag-unwind, may chance ka na enjoy yung fruit ng labor mo, o hindi, kung ayaw mo talaga kasi nagtitipid ka. Darating yung time na, darating pa rin yung Lunes eh, magtatrabaho ka pa rin naman, mapapagod ka rin naman. No? So kung may chance ka, enjoy mo yun. Especially sa mga young people. Kaya pala lagi kayo nasa beach. Creating memories tayo. also. Yes, sama. Memories. Oh. Kasi, totoo naman, maisip natin, no? Like, kaya naman, kahit pa paano, hindi naman masyadong mahal. Doon tayo sa kaya lang din talaga, no? Mag-enjoy Yes, tama. For memory ng mga bata, for memory din natin. Ang problema kasi, ano yun, nakantay pa natin ako wheelchair tayo? Di Yes. ba, bago tayo Hindi mo bumiyahe, na kaya. tutulak tayo. Isang magbibiruan nga pa, paano mo ito makikita na mayaman yung isang cottage? May matandang naka-wheelchair na kasama. Yes. Oo nga. Ate mo ba ikaw yun? Okay. Di tayo sa context ha, again, ha, na kaya natin. Na kaya natin. Simple No? lang. Binigyan ng Diyos sa atin yan eh, enjoy natin yan. No, hindi na, si God kasi hindi naman na, bibigay ko sa'yo yan, ano mo yun? Ibibigay ko sa'yo pero hindi mo yun i-enjoy. Hindi ka nun. No? Oh, what else? Siyempre, may obligation tayo sa Panginoon. Di ba? Meron tayong kaloob na ibinibigay sa Kanya. Meron tayong tithes and offerings na binibigay na kailangan natin. Actually, it's a requirement. Yes. It's obedience. No, may It is mga obedience. nako-contest na, hindi na dapat kasi may mga itong argument dyan. Okay, wag muna natin pag-usapan yun, ibang topic yun. Pero, no, Yeah. it's the key to open the floodgates of heaven of blessings. No, yun yung susi. Okay? The more na kinikip natin yun, the more na humihigpit yung pagdali sa atin ng piyaya. The more na withhold natin yun. It's a requirement. Okay? It's a requirement. Okay? Now, hindi naman yun para sa walang kabuluhan. Okay, may sinabi yung Bible kung para saan siya gagamit. Para i-push yung kingdom ni God, yung sa earth. Magamit ng mga kamanggagawa. Okay? So may purpose siya para gamitin. No? Again, hindi ito option kung ibibigay natin o hindi. It is a must. Kailangan natin siyang ibigay. Kaya minsan, mapapansin natin, pag hindi tayo nakapagbigay, mas parang ang higpit ng finances natin on that week. Yes. Nandiyan yung may magkakasakit, may Yes. biglang babayaran. No? So, alam mo yun, tapos pero kapag nakapagbigay ka, alam mo yun, ang loob sa pakiramdam na, Lord, ikaw nang bahala. Yes. May pagkakataon na hindi mo alam kung saan nanggagaling. No? Yes. May babayaran ka, tapos makikita mo, pero pala ako dito saan galing to. Yes. Diba, may mga ganyan tayong Magugulat ka na lang. na-experience. Okay? So, let's not withhold kung ano yung due sa Panginoon. Ito, when I was reading the story of Abraham and Isaac, it's a very familiar story para sa atin. Diba? Dinala ng Diyos, inutos ng Diyos kay Abraham na dalhin sa Isaac sa Mount Moriah para i-sacrifice. No, gawin siyang burnt offering. No? God demanded, dali mo yan. Pero bakit hindi si Sarah yung hiningi? Kung mas sana yung asawa na lang. Di ba? Ba't kayo nagre-react doon? Dali mo si Sarah. Oh Lord! Ang gano'n naman. Ay, dali mo punta. Sandali lang. Pero hindi na si Isaac ang ano. Bakit? Sometimes, we are too much focused doon sa blessing na binigay kaysa sa blessing giver. Yes. No? May mga ganyang pagkakataon. Na kung ano yung hiningi natin, pag naandyan na, nalilimutan na natin magpasalamat man lang,
Yes. Okay? Na acknowledge man lang. No? And lahat siguro sa atin dito, we are in a situation that before, kasama to sa panalangin natin. We are now enjoying those things na before, pinapanalangin lang natin. Pero nare-recognize ba natin yon? May times hindi. No? Now another one, Isaac. Sabi ni Lord, sacrifice mo. God demanded. Then sabi ni Isaac, pa, nasaan yung isa-sacrifice? Ano sabi ni Abraham? God will provide. I want you to remember this, if God demands, God will provide. Hindi yun magde-demand na hindi siya yung nagpo-provide. Yes. But after nun, akman niya nang sasaksakin sa Isaac, pinatigil, tapos merong isang lamb. Nahuli sa ticket. Yan na yung gamitin. So if God demands something from us, expect na meron siyang ibinigay una pa lang. Yes. No, una pa. Amen. Eh, hindi yan magde-demand sa atin ng wala siyang binibigay. Ano yun? Di ba? Parang, okay, God, our God is just. Ano? Hindi ka niya didemand na pagbigay ka na to, tapos wala naman siya binibigay. No, our God is not like that. Okay? Other one. So, tayo masyadong kulipot, tayo masyadong nakafocus sa pag-iipon for generational wealth. Okay? Life is so unpredictable. Life is so unpredictable. Okay? And even the Bible recognizes the word chance. Sabi, yung mga malalakas, hindi sila lagi yung nananalo. Yung mga matatalino, hindi sila lagi yung nasa top. No? So, may panahon. Okay, so life is very much unpredictable. Napag-usapan namin kahapon habang nag-drive kami pabalik ng Pampanga. Kasi sabi nila, company nila Mrs., babalik na yung kanilang medical journalist. Medical health card. Babalik na lang. Yay! Tapos, kung i-cover na niya yung St. Luke, sabi ko, huwag mo lang pangarapin. Huwag na lang. Huwag na. Huwag na. Okay na, kahit saan pa yan. Kahit sa health center lang. Huwag lang yung masyadong sakit. Yes. Ano? Sabi ko sa kanya, hindi ko malilimutan itong nabasa ko ito. Sabi ko, your life savings might be one hospital bill away. Yun eh. Ang dami mong inipo, nakaipo ko ng 5 milyon, isang angioplasty lang yan. Swipe na agad yun. Okay? So, we need to spend what we have on something na, alam mo yun, i-enjoy natin without sacrificing our health. Yun yung maganda doon. Let's try to prevent those things. So, ilagay natin sa tama yung ating pinagkakagastusan. What else? Turo sa Book of Ecclesiastes, which is a very common na financial principle is do not put your egg or eggs in one basket. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari doon sa isang basket. No, wag na tayo mag-focus dun sa isang investment. Wag na tayo mag-focus dun sa isang plan, for example, no, health plan or insurance plan. Distribute kasi hindi mo alam kailan mababankrupt yung isa. Okay, hindi mo alam kung ano mangyayari dun sa isa. At least meron tayong saving pang backup. No? So yun. So enjoy the fruit of your labor. Okay. Now, ilang minutes na ako yan? Sige, walang kwento, walang time, time. Okay. It's not time constraint. Alright. Mamaya babawian ka ni Joy. Now, what we need to understand and remember when it comes to financial management, hindi ko kayo tuturo mag-business. Totoo lang. Pero may mga opportunities kasi. Sabi nga, halimbawa, nung natuturo ko ng subject ko to, sabi, "Uy, umulan. Yung iba nagtatago. A business-minded person, okay, magandang opportunity magbenta ng payong. Oo. Labas ang mga payong. Right? Uy, car wash.
sabayan mo ng coffee shop. Ay, si pagsabatan na miss ko. Sabi yun. Okay? Uy, may gym dun sa tabi. Magbenta ka ng itlog Itlog. sa labas. Yes. Ay, alam mo yun, may mga ganung combinations, may mga ganung opportunities yan. And, but then again, okay, we need to remember those principles. No? Kung binigay sa iyo ng Diyos yan, you need to bring something back. You need to recognize, The giver. Yeah. no, yung giver ng blessing. Huwag tayo masyado mag-focus dun sa blessing na binigay. No? Kasi kung wala may blessing giver, wala naman yung blessing natin. Now, another one, be contented. Contentment, para maiwasan natin yung emotional shopping, magkontento muna tayo kung ano yung meron. Maging Wala, content iba lang muna eh. Makakapag-antay naman yan. Yes. No? Now, dati, grade schoolers kami, FYI po, ang parents ko ay farmers. Oh. Kapag summer, nandun kami sa bukid. So that's why alam ko paano magtanim ng palay, Magkani. no? Mag-ani, maghulip, magtatanggal ng damo, Weeds. magtatanggal ng mga snails doon. No? Tapos yung baon ng ugat ng punla, Punla. no? Dapat hindi Ganyan. lulubog yung kamay mo hanggang dito Yes. sa putik. Okay ba ganun? Tapos masakit sa balakang. Yeah, totoo yun. Masakit sa balakang, mainit. Sa Laguna yun. Pag summer. Pag rainy season naman, fishermen naman po kami. Oh. Okay? Fishermen kami. So, meron kami yung tinatawag na May talaga ba doon? tawag dito, nagbubulwas kami ng isda. So kapag summer, no, dadalhin namin yung mga water lily sa isang lugar, titipunin namin yung tatali namin ng belt ng goma. So parang sanctuary, Yes. ng isda. Yes. Kasi doon sila titira eh. Yeah. So when time comes, mga 2 months, may pamayan ng isda doon. Sa Ilocano, agrama. Oo, iano naman siya. Saka namin siya babalutan ng lambat. Yes. Doon namin uhulihin. Buburakin ang rama. Yes. Point is, we are not well off. Totoo lang. Okay? Graduate ako ng elementary, public. High school, kung hindi ako na-scholar, hindi ako makakapag-aral ng high school. Same as college. Scholar kasi ako ng city, at scholar din ako ng provincial government. Kaya kada labas ng grades, kinakabahan ako. May pagkakataon na sabi ko, hala, puro 3. Yung pala units. Naku ako. So, nakatapos naman. Now, though our parents naman, no, meron naman kaming TV, black and white, yung sharp, yung pinipindot Yes. Kaya di mo alam yung kulay ni Wala Hawk, no? kaming TV na nasa cabinet. Kasi mahal yung time na yun. No? Wala kaming VHS. Ibig sabihin, pag yung bagong labas ang Lion King no na cartoon, talagang nagbabayad ako ng 2 piso para makapanood lang. Okay? High school naman, Si Luna, walang TV. yung siyempre may mga kaibigan, may mga kabarkada, no? Uso ng PlayStation, may mga computer shops. Siyempre wala kami noon. So ako nanonood lang. Kapag naglalaro sila ng StarCraft, naglalaro ng Counter-Strike. Uy, Starcraft ah. Yeah. Nanonood lang ako ganyan. Tapos yung isang kabarkada ko, yung isang parents niya ay nasa Japan nag-work. So doon kami naglalaro ng PlayStation. Though I still don't know how to play that thing before. Kung ano na yung mga pindot. So parang gano'n lang. Okay? Experience lang. So, thank God kasi ganun yung life namin. Which is tinuro sa amin paano makontento. Yes. Paano makontento sa mga bagay-bagay. At kung hindi ka magtatrabaho, talagang wala kang kakainin. At wala kang inaasahan. May mga time mo, talaga nagipit kami. Before kasi ginagawa ng mother ko, before magpasukan, so mangungutang yan, tapos babayaran niya, installment yun. So may pagkakataon yung papakutang sa kanya, hindi na siya pinapautang. Hindi ganun eh. May mga ganun pagkakataon siya. Bayad kapag Now, anahan. so, fast forward, nakapagtrabaho sa awa ng Diyos, no? Nakatapos, nakapagtrabaho na, then, ayan, sabi ko, dati hindi ako nakapaglaro ng StarCraft. Ngayon, nagkakapaglaro na ako. Buong youth camp. Okay. Hindi ko siya binili. Hindi ko siya binili. Okay. Kasi dati talagang kailangan mo may computer ka. No? Ano yung StarCraft? Okay. Papakita namin mamaya, Bas. Okay.
Parang Counter-Strike, no? Dati nanonood lang, ngayon. Ay, lalaro na. Eh, dati nakikishare lang kami ng PlayStation, ngayon meron. So, it can wait. Yes. It can wait. yes. Dati pangarap lang namin pumunta sa ganito, no? Diba? Dati kasi, so lumaki ako sa Laguna, ang province namin Zambales. Ito layo, no? Oo. Nakakapunta lang kami doon dalawang okasyon. May patay, Yeah. may kasal. Pag nagkataon na exam ko, hindi pa ako kasama. Yes. Diba, pwede bang iulong muna yung patahin? Parang pagkatapos sa exam ko, makakasama ako. Kaya hanggang magbalin-balong, sabi, hindi pwede. Okay? So, yun lang, no? Pero ngayon, anytime, Pwede na. pwede na. Yes. Sama, sama. Pwede na siya. And mas, I don't know, mas sweet siguro. Kasi there is always time for everything. And this is God's perfect time na yun yung delayed gratification mo noon. Okay na siya ngayon. So nakapunta ka na anytime na hindi mo problema kung saan ka kukuha ng pamasahe. Kasi dati, isa pa rin yun. Sa panahon, isa pa rin yun sa struggle namin. Okay? Pupunta kami ng ganitong lugar, dapat dalawa lang kasi hanggang 2 tao lang yung pamasahe. So may iwan ka talaga. So something like that. Okay? So, Kamduling. totoo yung delayed gratification. No, kailangan mo lang talagang pagpursige. So matuto tayo makontento at mas sweet yung mga rewards after that. Mas sweet siya. Yes. No? So sa mga young adult na nandito ngayon, dati, kung hindi natin kaya itong ganito, I will come. I will come. No? Amen. Dati pinapangarap namin, pinapangarap ko, ang ganda siguro sa Boracay. Wow, galing lang kayo dun eh. First time kong nakapunta sa Boracay, wala akong ginastos. Oy. Oo, kasi all expense paid trip yun ang taxes ng Kalamba. Kasama ko ng mga city councilors na nagkaroon ng mga seminars doon. No? So yung second, third time yan. So own expense na namin siya. Pero yun naman, pinaghahandaan ko. Actually, Yes. one year yata yun. Ano namin. Okay? So, delayed gratification, be contented. Kasi, di ba, sabi ng Panginoon, kung maalam ka makontento sa kukunti, di ba, pagkakatiwala ka sa mas malaki. Amen. No? Maniwala kayo, ang sweldo ko dati, nung nagtuturo ko sa LCBA, 3,000 a month. First time ko ang turo, 3,000, 3,000 a month. No? 300,000 naman sweldo ni Joyce. Yun po ay habang nagte-take po ako habang nasa law school po ako, magkasabay po yun. May audience ang ano. So working student kasi ako noon. So though thank God kasi yung tuition ko sa law school hindi akong sumasagot. Oh. May nag-sponsor sa akin. So yung mga bagay na nalo ko, may mga nag-sponsor talaga sa totoo lang. Nag-sponsor sa akin. Okay? So yung pang araw-araw na, but then again, it's 3,000. And ang school ko hindi po sa Calamba, sa San Pablo pa po. So from Calamba to San Pablo, yung biyahe ko nun araw-araw. So nagsimula tayo dun sa ganung bagay. Okay? So 3,000 lang, paano siya kakasya, no? Nag-date kami dati doon lang sa karinderya. Fishball. Siomay, no? Magkano lang yung siomay no? 75 pesos meal.